Sa reklamo ng mga dating sundalo, attorney? Wala po tayong masahan sapagkat alam niyo naman po, Sir Jade, ang ginawa po ng administrasyon na to ay winasak ang lahat ng institusyon. Pinuno nito, si Senator Dante Marcoleta, ay bigla po siyang pinalitan at inilagay si Senator Lacson, isang tao na kitang-kita naman po ng sambayan ng Pilipino, walang ginawa kundi pagtakpan si Ginoong Martin Romualdez, ang ating Pangulo, at sirain yung mga ebidensya laban kay Romualdez at kay Marcos Jr. Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo. Ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa Palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Mayroon daw sa PINA dahil inutusan daw po sila ng ombudsman. Ang ombudsman mismo, pinatawag sila para pumunta doon sa ombudsman at sila po ay interviewin. So, doble-doble po. Kaya po sa aking opinion, ito po ay hindi na investigasyon kundi harassment na po. Inaabala nila, tinatakot nila, ginugulo nila yung 18 Marines para sabihin ng mga tao ay walang kredibilidad, samantalang maayos naman po at maganda naman po ang kanilang mga pahayag, ang kanilang affidavit at meron pa pong mga tinatawag na resibo na mga litrato, mga text messages at mga video. So ano po natin dito sa reklamo ng mga dating sundalo, attorney? Wala po tayong masahan sapagkat alam niyo naman po, Sir Jade, ang ginawa po ng administrasyon na to ay winasak ang lahat ng institusyon. Unang-una po yung ombudsman. Alam naman po natin na nakita naman po natin lahat, nasaksihan natin kung paano ipinilit na gawing ombudsman si Ginoong Boying Remulla sa kabila ng pagkakaroon nito ng patong-patong na mga kaso. Minagic po nila. Gumawa sila ng paraan para kunyari mawala itong mga kasong ito. At wala naman pong imik yung Judicial and Bar Council pati ng IBP. At pangalawa, etong Blue Ribbon Committee po natin nung papalapit na po ng papalapit sa pintuan ng Malacanang yung investigasyon ng dating pinuno nito, si Senator Dante Marcoleta, ay bigla po siyang pinalitan at inilagay si Senator Lacson, isang tao na kitang-kita naman po ng sambayan ng Pilipino, walang ginawa kundi pagtakpan si Ginoong Martin Romualdez, ang ating Pangulo, at sirain yung mga ebidensya laban kay Romualdez at kay Marcos Jr. So, ano pa pong maaasahan natin ang ating mababang kapulungan sa gitna ng krisis? Merong malaking iskandalo nga po, yung 1.3 trillion na flood control scam ay una pang inaatupag. Yung impeachment kay Vice President Sara at pendalo na naman yung ginagawa nilang mga hearings sa kabila rin ito ng hinaharap po nating malaking krisis po sa mga presyo ng mga produktong petrolyo. So, saan pa po tayo pupunta kung lahat po ay kontrolado nila at ayaw nilang masangkot yung mga pinoprotektahan nila. Opo. Nabanggit po ninyo, impeachment ni Vice President Sara Duterte, attorney. Itong pinapansumpina nga ng Kamara, itong sa kanyang SALN, dyan po sa Ombudsman. At willing naman daw yung Ombudsman magbigay ng SALN na dokumento tungkol nga dito kay Vice President Sara Duterte. Anong masasabi po ninyo? Yan nga po ang kinakataka ko. Alam niyo po, itong ginagawa ng chairman ng Justice Committee, si Representative Luistro, halatang-halata naman po na ito po ay labag sa batas. Sabagkat, bagamat sinasabi nila na talagang may hearing dyan sa Justice Committee kung mayroong nagsasampa ng mga impeachment complaints, bakit po sumusobra o lumalabis doon sa kapangyarihan that level? Ano po? Sabagkat, ang nakalagay lang po sa saligang batas at sa House Rules na tama sa function ng House of Representatives na mag-initiate ng mga
impeachment complaints at ng articles of impeachment ay unang-una, i-determine nila ang sufficiency in form. Pagkatapos po noon, they should determine sufficiency in substance. Kung meron po noon, saka magde-determine ng sufficiency of grounds. Doon po pinoformulate o inilalatag yung article or articles of impeachment. Kung anong impeachable offense di umano ang ginawa noong impeachable officer. Yun po ay summary in nature. Hindi po yon trial, kundi hearing. May pagkakaiba po ang trial at hearing. Ang hearing po ay mas maigsi, ito ay informal, at ito ay para sa isa lamang issue na yun po ang mahalaga para sa hearing na yun. Halimbawa po, etong hearing dito sa House, i-determine nyo lang ang sufficiency of ground or grounds. Yan po ay madedetermine na o pwede na nating malaman kung ano-anong grounds ang dapat ilagay sa articles of impeachment base po doon sa complaint nung naghain ng reklamo, doon po sa answer noong respondent, and then meron pa po yung reply. Kung meron pong reply, meron din namang rejoinder. Kung wala, syempre wala na po. At meron po yung affidavits, counter affidavits. Doon po lamang sa complaint, makikita nyo na yung ebidensya. So, doon lamang po dapat magbase yung determination ng form, substance, at yung grounds. Kung may clarificatory questions man po o may hearing, iyon ay para tingnan lamang kung anong gagawing articles base po doon sa ebidensya. Kung may clarificatory hearing, ang tinatanong po ay yung mga taong binabanggit doon sa complaint, sa answer at mga affidavits at mga dokumento na kalakip noong mga sinasabi kong mga complaint, affidavit, or answer, hindi po dapat lumalabas doon. Otherwise, magiging trial na po yun o talagang paglilitis na. At ang may kapangyarihan lamang pong maglitis ayon sa ating saligang batas ay ang Senado sitting as an impeachment court. Opo. Attorney, bago ko ipasok kay partner Admar, kayo ho ba ay naniniwalang lulusot, papaboran ng Supreme Court yung petisyong inihain kamakailan patungkol nga doon sa paghiling na mag-issue ng PRO ang Korte Suprema laban dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, considering na masyadong mapolitika po ang issue ito? Ayoko pong magkomento sa isang pending case. Suffice it to state that in my considered opinion ay yun pong mga yung mga petitioner po noon are well within their right sapagkat nakita nga po natin kung paano pong inaabuso ng House Committee ang kanilang kapangyarihan. At ginagawa po nila yan sapagkat very politically charged nga po itong House Committee at ang gusto po nila ay hindi lamang magkaroon ng articles of impeachment at i-relay o i-transmit sa Senado, kundi dito pa lamang sa stage na to o level na ito ay sirain na si Vice President Sara Duterte. Hindi na po ito hearing on sufficiency of grounds. Hearing na po ito. Parang full-blown trial na ito. At ang kanilang pumpakay ay isa lamang, ay sirain si Vice President Sara Duterte. Bakit? Sapagkat hindi po sila nakakatiyak na kapag ang articles ay na-transmit sa Senado ay magkakaroon sila ng conviction. Hindi lamang dahil sa politika sapagkat napakahina po ng ebidensya. So, ginagawa na lamang po nila itong demolition job laban kay VP Sara Duterte. In case. Yan po ay sub judice na tinatawag. At si Atty. Ridon, bilang abogado, ang alam ko, abogado si Representative Ridon. At kilala ko po yan personal. At magaling na abogado yan. Kaya lang kalungkot-lungkot, yung kanyang galing ay hindi niya ginagamit sa ewan ko kung anong reason. Ngunit alam niya, he knows better as a lawyer to be commenting on a pending petition before the Supreme Court. Not only that, he knows better than to preempt the Supreme Court. Isa pong paglapastangan sa Korte Suprema yung pangungunahan mo. So, ako sa kanya, titigil-tigil na po ako.